Tatlong low pressure area, namataan na. Pero isa sa dalawang ito, posibleng makipagsanib sa mas mataas na low pressure area or maging ganap na bagyo, which is maaaring kay 94W. Kalat-kalat na magpag-ulan, mararanasan sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Posibleng umabot sa some moderate and heavy rain showers. Nalalabi ng kaluran ng bansa, magiging maulap din at maulat, asahan sa maghapon. Pero sa silangang bahagi ng bansa, despite nakatamtaman ang madalas sa area, ay magiging maulan din, puro isolated rain showers at localized thunderstorms pa rin. Pagkakaiba ng chances of development sa chances of intensification, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, October 19, 2024. Ang oras nating Boss Prime umaga ay alas 11 sa isna ng umaga. Mas makulimlim ngayon ang bahagi ng Metro Manila at ilang parte sa Luzon, especially sa may bandang Calabarzon at silangang parte nito dahil nga po sa mayroon tayong na kaulapan na nagdadala po ng mga pagkulog at pagkilat ngayon. Makikita sa ating lightning detection system ay nasa mahigit 260 ang total lightning strikes ngayon natin as of 11 o'clock o 11:05 AM at nakikitang maabot dito sa parte ng Metro Manila ngayon. So malamang ay umuulan na ngayon dito sa parte ng Quezon City at ilang parte ng Bulacan at papunta na sa may bandang Tanay Rizal, bandang Cainta, yan maaaring umabot hanggang sa may bandang Quezon Province na po. At expected po ang moderate and some heavy rain showers na base na rin sa Doppler radar imagery na ating tinitingnan na may mga ilang moderate and some cluster na heavy rain showers. Ayan o, umaabot ng 20 mm. Yung ilang portions na ito mula sa may bandang Quezon Province. At medyo kumikilos pa kanluran yung water vapor kaya maaaring ulanin din ang parting Quezon City at ilang bahagi sa Metro Manila kasama na ang Caloocan. So expected maghanda po ng pananggalang sa ulan dahil anytime bubuhos po yan dito sa atin sa Metro Manila. At asahan din ng mga pagkulog at pagilad. So ingat po sa mga bumabiyahe ngayong umaga o ngayong magtatanghaling tapat. At base na rin sa ating Doppler radar ay inaabot din ng mga pag-ulan ay ilang bahagi nga po ng Calabarzon lalo na sa mga ng extreme northeastern Luzon area na patuloy pa rin nakakaranas ng pagkulog at pagkidlat, especially sa Kasiguran Aurora o bandang Isabela. Ingat po sa pagkidlat. Sa ating current conditions, overcast gloomy tayo. So medyo humid tayo, partly cloudy ang umiiral sa amin dito sa Caloocan at makikita natin sa ating real-time CCTV snapshots ay makikita po na makulimlim ang paligid namin dito at medyo haze dahil nga po sa hindi masyado nakakaangat yung air pollution natin dahil medyo may thermal invasion. Kasabay na rin ng may namumuunga pong water vapor kaya makulimlim tayo at anytime bubuhos na lamang ang pag-ulan gaya lamang kahapon. Sa ating lowest temperature na tala, AccuWeather Station, kaninang 5:18 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo maalinsangan pa rin, despite na nasa maximum of 32.7 degrees Celsius, ang pinakamataas na namin na naging temperatura kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:08 PM. Ibig sabihin, medyo mataas ang aming heat index na nasa 44.2 degrees Celsius, ang aming init pandama since kahapon. Kung titingnan naman sa PX Extremes and Past, 24 hours nangunguna ang Dipolog na may 34.9 degrees Celsius, ang pinakamataas na air temperature sa bansa. At sa Baguio City ay bahagya rin tumaas ang temperatura sa kanila. From 17, naging 18 degrees Celsius ang naging pinaka-lowest temperature sa kanila. Sa Inulan naman, ng Puyo, yan sa may bandang Palawan, ay nakapagtala sila ng 45 mm na total rainfall. So, moderate and heavy rains ito. Sa amin kahapon, umulan din sa amin, umabot ng 14.4 mm ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan. So, within 7 days, ay nasa 60.6 mm na po ang average rainfall namin dito sa Caloocan. Meaning,
nasa 160.2 mm na po ang inabot ng total rainfall sa amin sa Caloocan. So, ibig sabihin, yung October rain to average ay halos 10.9 mm na lamang ang difference from October total average namin. So, halos papantay na siya sa mga nakaraang October average rainfall namin. So, considering na yan, na kapareho ng mga total rainfall average namin ng mga nakaraang taon. So, malinaw lamang na yung average rainfall ng October ay sapat lamang for the month of October. Base na rin sa aking historical ng total rainfall base dito sa aking Timo Weather Monitoring System. At wala naman sa ating outside humidity, mataas po ating concentration, kaya may senyales na bubuhos na lamang anytime na pag-ulan. Nasa 85% po ang ating outside humidity, tumaas ito ng 1% since last hour. Medyo moderate, katamtaman, so medyo thunderstormy ang maaaring senyales dahil ang ating atmospheric pressure nasa 1,009 hectopascals ito and steady ito since last hour. Nasa unhealthy ang status ng ating air quality? Well, dahil nga po sa medyo thermal invasion at medyo nagtatrap ang air pollution dito sa ating syudad. So magmas po tayo dahil hindi maganda ang lagay ng ating air quality. Na nasa 149 index po, nasa unhealthy status po ito o 54.88 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So, hindi maganda sa mga sensitibong mga baga. Magmas po tayo, lalo na sa mga bumabiyahe ngayong kasalukuyan. At sa atin namang space weather status, medyo meron tayong M4.7 minor geomagnetic storm. So, naka-alert status tayo, na-keep index of 5. At kaninang 10:52 AM ito, nagsimulang mag-alarm. So, active tayo na may G1 minor storm tayo na expected pa rin ang primary impact forward flow ng 60 degrees geomagnetic latitude. So, as usual, asahan ang medyo mahinang power grid fluctuations, minor impact na naman sa mga satellite, hindi pa nakaka-recover yung mga GOS satellites natin, ito na naman, nakakaramdam na naman sila ng minor impact. At expected ang mga visible auroras, well, base naman din sa ating NOAA KP Index, courtesy of NOAA, syempre, pakikita natin hanggang unsettled naman ang pinapakita dito to active na 4.0 KP Index. Sa susunod na 2 araw ay naglalaro lamang sa unsettled ang geomagnetic storm na possible na aabutin sa KP Index niya. So expected mga minor lamang or may mga maliit na chansang mabot ng active. Wala namang severe na nakikitaan tayo dito sa loob ng 3 araw. So, mababa ang solar radiation na nasa 10% lamang o S1 greater na ang tsansa na 10% lamang. Pero ang radio blackout naglalaro sa 60% to 55% sa loob ng 3 araw ang nakaforecast. Well, maaaring dahil lamang sa medyo ang mga sunspots na nakatutok sa Earth, kaya na lamang ni AR3859 ay maliliit naman ito, hindi masyadong malalaki. Di gaya nitong kay AR3856. Bagamat malaki ng bahagya, pero hindi naman sobrang nakatutok ito sa Earth. Pagbabasahin natin dito sa projection ng solar wind. Ayan ito ngayong araw. So makikita ninyo, hindi naman rekta na tumatama sa ngayon. So medyo lower, medyo mababa o lihis naman sa Earth yung density na rumirekta sa atin sa Earth. Medyo pahapyaw lamang, kaya medyo nararamdaman natin yung mga ilang minor storms. So, medyo sinuswerte pa rin tayo. At wala namang masyadong matinding emission ng CME, base na rin sa ating latest monitoring ng LASCO satellites, courtesy ng GOS satellites ng Amerika. Siyempre, yan ang ating ginagamit. At wala namang abnormality sa ating solar wind. Since past 7 days, yan, kaya lang since past 7 days, mataas nitong October 13. Then nagkaroon tayo ng solar flare niyan at geomagnetic severe noong nakaraang linggo. Umabot ng nag-above ito, nag-fluctuate ng moderate speed ang solar wind noong nakaraang linggo. So far, wala naman, kaya kasalukuyan tayong nasa at least moderate o minor to moderate. Ang nag-start ang solar X-play flux, nag-start ng 7:13 AM, nag-maximum ito kaninang 7:28 AM at nagtapos din ito as 1.7 o M1.7
kaninang 7:38 AM. So, maximum nito umabot lamang sa minor of M4.7. So, KP index of 4 ito kung gagamitin as yung magnetic field. So, medyo minor to moderate, medyo ramdam pa rin kahit papano ang kaunting epekto, lalo na sa mga nasa northern and southern hemisphere. Kasi na rin sa GOES o GOS X-ray flux, ayan, kita po na at least nasa R1 o halos mag-R2 ang kanyang flare. So, medyo minor to moderate, halos. Wala namang propagation sa solar photon flux, so wala tayong naging komento at mabot sa active ang ating geomagnetic field. So, maximum of K, P4.67, kaninang 8 o'clock AM ito nagsimula. Ayan, KP index of 4.6. So, halos magpa-5. So, alanganin siya. Well, malaki rin ang impact pa rin yan. Makakita natin sa ating magnetometer. Yan. Hindi naman sobrang tindi ng impact, di gaya ng mga nakaraang linggo. At least, nagkaroon pa rin siya ng bahagyang distortion sa ating magnetosphere, sa Earth, na sumasalo rito. Medyo na-distort siya yung kanyang poleward ng kanyang H-parallel. Tapos yung earthward, bahagya rin siyang na-distort. Yan. Yung H-parallel, medyo at least bumaluktot din kahit papano. May bigat din yung impact ng solar wind sa kanya. Pinakalis at least 54 o 54.82 nanotesla. Yan. Ang pinaka-highest rate ng total nito. Pero sa yung parallel, makikita natin ang pinakamataas yung horizontal parallel o H-parallel na nasa 52.31 nanotesla. Ito yung mas malakas ang naging receiving impact sa kanya. Kung titingnan niya sa globe, yung magnetic field niyan, yung, di ba, meron tayong tinatag ng North and South Pole. Di ba? Yung North kasi red, di ba? At ang South, blue. So, makikita niyo yan, yung color blue na yan, ay mas mataas. So, mapapansinin niyo yan, kung yung North, bandang North, ang medyo na-distort. So, na-imagine niyo na po kung ano ang significance niya. Kasi may mga hindi na paano ba yan? Ano bang itsura niyan sa Earth pag tumatama? O sige, bibigyan ko kayo ng mas simplify na paliwanag ha. Kuwari ito yung Earth. Yan. Siyempre medyo nakatilt yung Earth natin kasi nga po autumn equinox tayo. Bawa. So yung propagation ng solar wind, ganyan. Halimbawa, bawa lang yung solar wind, yung CME, tumatama sa Earth. Meron tayong tinatawag na magnetic field. Ito yung magnetosphere, right? Yan, ganyan. So, yung northward, then southward. Yung tinatawag na ring dito sa taas na yan, yan yung pinaka-magnetosphere natin. Pag bumangga itong solar wind, nadidistort kasi yan. Bumabaluktot, gumaganon. Yung baluktot na part na ito yung epekto niyan sa ating graph. Ito yun, nayuyupi. Siyempre, imagine mo, may bumabangga sa'yo. Siyempre, pag malakas ang impact, nayuyupi yun. Which is sinasalo ng magnetosphere. Yung UP na yan, nasusukat yan base sa kanyang nanotesla or depende kung nasa H-parallel ito or earthward. Kung earthward naman kasi, usually ay mostly sa mabandang gitna yan tumatama. Yung distort na yan, pag ganyan, no, yung curve na yan na halos lumalapit dito sa Earth, sa surface ng Earth, mostly yan yung pinaka-earthward. Ito yung kulay bandang kulay violet o purple. Yan, yung kulay violet na yan. Pag nadidistort yan, yan yung significance yung UP na umaabot sa Earth. Yan yung mas tinututukan yan ng mga astronomers na nag-observe o yung mga astrophysicists. Nalalaman yan. So, yung UP niyan, yun yung significant na epekto niyan sa Earth. Mas matindi yung UP, mas peligro sa Earth. Kaya ang magiging depensa kasi natin itong magnetosphere. So, the more na nayu-UP siya, bawat impact nung coronal mass ejection o solar wind, yung UP niyan, susukat yan sa pamamagitan nito. So, the more na mas nayu-UP yung magnetosphere natin, yung graph mas bumabagsak din ganyan. So, alam nyo na po, yung northward and southward, kung saan position na mas na-UP. Kapag southward naman,
Pag southward naman, yung kulay blue, ay yung red yata, yung north and south pole, kung di nagkakamali. Double check natin. So, kung naalala natin, kung titingnan niyo yung magnet, pagbabasehan natin sa Earth, na-search ko na, ang kulay red kasi is yung north. Kulay red yan. Ito yung graph, yung red na yan. So, sa graph natin, hindi pala, yung red. Yung north, yung pinaka-total. At yung southward natin, yung south, ito yung blue na color. Yung pagtama ng corona mass ejection sa Earth, magdedepende yan kung saan area. Kung north, sa pinaka-northward position, o yung H parallel north, malalaman kung saan mas malakas na distort o na UP. Kung southward naman, pag ganyan, ang mas matinding na UP, malalaman din yan through graph. Kung alin yung mas na UP. So, yun po yun. At yung Earth, yung pag sinasabing H parallel, yung pag-burst noong magnetosphere palabas, kung saan na sumalpok yung coronal mass ejection. And then, yung pag tinatawag na earthward, ito yung nasa kung saan yung UP umaabot sa Earth. Yung measurement niyan, diyan nagbabatay po sa H parallel or H earthward. Ito yung mas peligrong binabantayan dahil the more na mas lumalapit ka sa surface, mas tumitindi ang epekto. So, yun po ang pinaka-simplified na explanation ko kung ano ang tinatawag na H parallel at H earthward. So, makikita yan dito, meron tayong tinatawag na HE, HP, at HN. Yung HN, it's yung north na tinatawag. And then, yung HE, H parallel. H earthward pala. Then, HP, H parallel. Then, yung HN is north. Yung, mostly kasi northward ang mataas na tinatawaan. So, nilagyan ng GOS satellites yan para mas na-determine yung northward kung matindi ang impact. Kaya makikita sa graph yung epekto nito. So, kung mapapansin ninyo, kung ibabalikan natin 7 days ago, makikita yung mas dumikit. O may imagine nyo gaano siya nayuyupi kapag tinatamaan siya ng matinding solar flare. Yan yung medyo namimiligro sa Earth. So, yun lamang po yun yung simpleng paliwanag natin dyan para mas naintindihan ng mga kababayan natin. Samantala, sa ating volcanic thermal alert status, nakamoderate si Taal Volcano. So, silipin natin kung ano ang status niya. Pero mula kay PBOF sa data feed nila, merong isang phreatic eruption. Well, tingnan natin kung latest ito base dito, yung SO2 emission, hindi siya latest. Since October 16, yung huling measurement niya, 1,577 tons a day. Pero merong isang phreatic eruption na naman na tumagal ng 7 minutes and 39 seconds yung itinagal niya. So, dumadalas ang phreatic explosion ni Taal, at wala namang volcanic earthquakes tayong naitala so far. So, nagkaroon na naman ng phreatic explosion. Papansin ko ay dumadalas po ang kanyang phreatic explosion So, sa mga kabatang natin, medyo bantay-bantayin po natin yan mga folks. At kung titingnan natin sa ating modis, well, mainit po ang pinaka-kaldera ni Taal. Yan. Kaya pala, nagbo-moderate. So, kung titingnan natin yung kanyang thermal anomaly, 312.4.3 ang kanyang brightness. So, medyo nagkakaroon ng upwelling sa kanyang magmatic intrusion. So, medyo bantayin po natin sa mga kabatang. Pag-i-update natin sa Facebook page Maymayang konti after natin mag-report. So, despite na nominal, mataas naman ang kanyang brightness temperature. Mahigit 320 Kelvin. So, medyo nagkakaroon ng magmatic intrusion. Ibig sabihin, medyo tumataas yung magma mula sa pinaka-magma chamber. Medyo umaangat siya papunta sa pinakabunganga. Kaya siguro dumadalas ang phreatic explosion. So, yun po ang paliwanag niyan mga folks. Bagamat nasa moderate ito na 12 megawatts yung kanyang variable radiated power. Variable radiated power, yun yung liwanag niya. Yung liwanag niya mula sa pinakabunganga ng bulkan na mini-measure ng satellite. Ganun po yun. Ganun po ang measurement niya, variable radiative power. The more na mas bright siya,
the more na mas mataas ang anomaly probability na nagbabaga o yung nagkakaroon ng magmatic intrusion. So, yun po ang nagiging basis ng MODIS satellite. Kaya tingnan mo na lang, makikita mo, mas tumataas ang temperatura sa paligid ni Taal. So, bantayin po natin ito mga folks sa mga kabatang natin. Kay Canlaon naman, kung titingnan natin yung latest kay Canlaon, mayroong 12 volcanic earthquakes ito. At since no October 18, huling record nila sa SO2 emission, nasa 2,679 tons a day yung measurement nila. So, medyo may mga ilang pagyanig ang measurement. So, sa mga taga-Canlaon na nagbabantay dyan sa Negros region at sa Taal, medyo bantayin natin, medyo nagiging medyo makulit ang ating mga bulkan ngayong araw. So, medyo obserbahan na natin yan, mga folks. Sa ating high tide, sa low tide status, magma-maximum high tide po tayo ngayon. So, medyo wala tayong magiging problema. Kaya lang, medyo maalon ang ating karagatan. So, kung titingnan natin, gamit ang ating global assessment monitoring, dito natin na-monitor yung significant wave height o yung pagtaas ng alon ng karagatan. Ayan. Kung mapapansin natin, ang bandang hilagang Luzon, medyo tumataas unti-unti yung pag-alon. So, ingat po. Within 24 to the next 24 hours, aabot sa 1.25 meters ang taas nito. So, medyo ngayong tanghali, maghapon, medyo kaya pa po within 10 nautical miles. Siguro bukas, medyo bawal muna dahil umaabot ng 1.25 meters o mahigit ang taas ng alon. So, expected na nakataas ang gale warning. Ingat na lamang sa papalaot, mga folks. At sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at inaasang lulubog ito mamayang 5:33 PM. Ang ating moonrise, magmo-moonrise at 96% illuminated. Waning gibos, masisikat ito mamayang 6:57 PM at lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 7:14 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado, Linggo, magiging partly cloudy ating maghapon. So, expected na 16 to 20% chance na nauulanin dito sa amin sa Caloocan or Karatig, Metro Manila. At bukas ng Linggo, asahan ng maula pa rin na panahon. Localized thunderstorms expected at mas mataas ang chance ng pag-ulan, 87 to 90% chance. As the lowest temperature expected, 32 to 33 degrees Celsius. The lowest temperature expected, 25 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita pa rin ang kaulapan, lalo na sa kalurang bahagi ng bansa. Base sa ating infrared rainbow, makikita ang kalat-kalat nito ng mga pag-ulan na umiiral sa ibang panig ng Mimaropa, yan sa may bandang Palawan. Kung magbabasehan natin heavy rain potential nito, makikita ang heavy rain potential umiiral dito sa bahagi ng kalurang parte. At dito naman sa bandang Luzon naman, medyo umaabot sa Metro Manila ang mas makapal na kulapan na to. So yung chance ng heavy rain, anytime bubuhos na lamang ito sa atin sa Metro Manila. Pangunguna nito ang buong bahagi ng Bulacan mula San Miguel Baliwag, damay na ang Valenzuela, Caloocan at Quezon City area. Then unti-unti magtatraverse yan, damay na ang City of Manila hanggang Antipolo at malamang nakakaranas ng ilang pag-ulan ang San Jose, Del Monte, Santa Maria, Norzagaray, and extended na hanggang Bula sa may bandang dito sa may bandang Dingalan o bandang Baler at Infanta, Quezon. Magdala po ng pananggalang dahil anytime bigla iyang bubuhos at mataas ang potentially of heavy rain showers. Base ni rin dito sa ating satellite imagery in real time. At makikita po, kaya makulimlim dito ngayon sa amin sa Caloocan. Sa extreme northern Luzon naman ay medyo katamtaman, medyo maaraw muna ang umiiral sa bahagi ng Ilocos Norte and the rest hanggang di sa may bandang Ilagang Kanluran ng Bigan, pababa na yan ng San Fernando, La Union, Benguet at sa Cordillera Administrative Region, medyo katamtaman tayo dyan, araw hanggang Apari, ilang bahagi ng Cagayan, lalo na sa Santa Ana, Bagao, hanggang Tuguegarao. So medyo katamtaman muna tayo dyan, pero anytime magiging partly cloudy to mostly cloudy tayo dyan, dahil medyo may ulap na lumalapit dyan, kabilang na ang bandang Palanan, Isabela. Expected ang mga localized thunderstorms dyan, na may ilang pagkulog at pagkidlat, pababa ng Kasiguran Aurora, and the rest ng buong Quezon Province. Damay ng Pulilo Island, Camarines Norte, and the rest, mula din sa may bandang Dayet, Camarines Norte, pababa ng Camarines Sur, at bandang Naga, sa may Bicol Region.
Dala po ng pananggalang, asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms. And the rest ng Southern Luzon, kasama na ang parting nga po ng Mindoro, Marinduque, Romblon hanggang Panay Island, magiging maulap tayo dyan. Asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Kaya kung pagbabasya natin ang water vapor satellite imagery, mataas ang water vapor dyan, naglalaro sa 33 to 40 mm ang water vapor surface, kaya anytime bubuhos na lamang yan sa area ninyo. Depende na yan sa laro ng daloy ng ulap. So kung pagbabasya natin Himawari 8, ay makikita ang mas makapal na kaulapan nito na may dalang ulan. At apektado na kami dito sa Caloocan area at North Caloocan. Siyempre, damay na ilang bahagi sa Quezon City, pababa na yan ng City of Manila, at sa bandang South Luzon ng Visayas naman, most of western sections ng Visayas. So, buong Panay Island, asahan po ang mga scattered isolated rain showers po. May ilang pagkilat at pagkulog ha, so hindi na natin masyado isa-isa yan. Dahil damay sa mga scattered rain showers ang buong Bacolod, at pababa na yan ng Sipalay. So, buong bahagi na yan ng Negros Region hanggang Bayawan. At dito naman sa may parting Dumaguete, medyo nagmo-moderate lamang ang paligid ninyo dyan. Pero magiging overcasting gloomy rin ang pati ng Cebu. So, nakakaranas din sila ng mga isolated and scattered rain showers sa Cebu City, Talisay, pataas na ng bandang Bogo at Daang Bantayan. Nagdala po ng pananggalang. Sa Bohol, despite na maulap, pero katamtaman ang nagiging panahon nila sa kasalukuyan. At sa eastern portions naman ng Visayas, medyo katamtaman, medyo maaraw din ang umiila sa bahagi ng buong Samar region. Pero nakataas ang forecast, at least 60% daw na magkakaroon ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Kabilang na ang Leyte, kasama na ang Tacloban, Ormoc, pababa na yan ng Maasin hanggang dito sa may bandang Liloan at San Ricardo. So medyo moderate at medyo fairly weather kayo dyan. Nakataas nga lang ang forecast na uulanin kayo ngayong hapon o bandang gabi. Bandang Mindanao naman, well, as usual, ang kalurang bahagi ng Zamboanga, asahan pa rin ninyo mga kalat-kalat na isolated rain showers. Despite na medyo sumisilip-silip pa rin ang haring araw sa inyo, pero maya-maya magiging gloomy, overcast at mga isolated rain showers, lalo na sa buong Zamboanga del Norte. Ayan, hanggang sa mga isla ng Basilan at Ulusulu. Ganon din sa bahagi ng Zamboanga del Sur. So, hindi na natin masyado iisa-isa yan dahil generally, kalat-kalat po ang mga kaulapan. Anytime magkakaroon ng mga isolated rain showers. Hanggang din sa may bandang Osami City, hanggang Iligan, maulap din, medyo overcast kayo dyan. At dito sa bandang Northern Mindanao, mula Cagayan de Oro hanggang Surigao del Norte, katamtaman at medyo fairly weather tayo dyan. Isolated lamang ang mga pag-ulan ang mga naka-forecast. And the rest naman ng Central Mindanao, mula Malay-Balay, Bukidnon, hanggang dito sa bahagi ng Davao del Norte, medyo katamtaman tayo dyan. Hanggang dito sa may bandang eastern part ng Hinatuan, ng Surigao del Sur, Caraga, pababa ng Compostela Valley. Sa ngayon, maaraw at malinsangan kayo dyan. Pero ang isolated rain showers, asahan anytime mag-accumulate, lalo na sa katimugang parte ng Compostela Valley sa Davao de Oro. Dahil may mga ilang unti-unting magkakaroon kayo ng unti-unting kaulapan at mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Na panandalit, hindi naman nagtatagal ng 30 to 1 hour period. Di gaya sa mga taga-Sorsogen mula sa may General Santos City, siyempre damay na ang Sarangani, at dito sa dulo ng Camba, Lake Cebu, Lebac, at pagitan ng border ng Cotabato, sa Maguindanao area ay makakaranas kayo ng partly to mostly cloudy. Medyo overcasting gloomy din tayo dyan. So expected ang isolated rain showers and localized thunderstorms anytime. So magdala ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa magiging mga biglaang buhos ng ulan, lalo na ngayong hapon o sa gabi. Generally, fair weather lang sa may banda dito sa may bandang Butuan, Cagayan de Oro, and the rest ng Central Mindanao sa may Bukidnon at bandang Compostela Valley at Caraga. Medyo fairly weather lamang tayo dyan. Malilitan lamang ang tsansa na uulanin, wala naman tayong nakikitaan na anumang trough na lumalapit dyan, maliban lamang sa katimugan ng Davao Region. So generally, medyo magiging gloomy o overcast tayo generally sa buong bansa. Kalat-kalat na mga pag-ulan ang madalas na iiral mula sa Southern Luzon hanggang Mindanao, especially sa kalurang bahagi ha. So mag-ready kayo ng mga pananggalang dahil mas madalas sa kalurang bahagi ay magkakaroon kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Well, diretso naman ulit tayo sa binabantay nating mga
malilikot na low pressure area. Tatlo na ngayon ang ating low pressure area since kaninang 10 AM ay nadagdagan pa tayo ng pangatlong low pressure area. Si 94W niya sa high status na po of low pressure area. So ito medyo mataas-taas na ang potential nito o tsansa na maging tropical depression. At dahil nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility ay asahan ay pwede na itong tawagin sa local name na Christine. Inaantay na lamang na magtaas si Japan Meteorological Agency para sa official na pagdedeklara sa ating local name. Susundin yan kagad ni Pag-asa, oras itaas yan ni GMA as tropical depression. Dahil base na rin sa ating real-time satellite imagery ng tropical cyclone sector, nasa high anomaly na to of low pressure area o high chances na maaari na siyang pumasok sa tropical depression. So, gano'n na to kalayo ngayon mula sa kalupaan ng bansa? Ito ngayon, susukatin natin ang eksakto. Anyway, meron na rin tayong ilagay na range na tinatawag na yung pinaka-region of tropical cyclone, yung tinatawag nating storm surge, at yung pinaka-tropical cyclone warning, ayan o, yung range. The more na lumalakas kasi ang bagyo o low pressure, lumalawak din ang coverage yan. Automatic yan. So at least in approximate range, mayroon na rin tayong range na kung saan tumataas ang coverage ng storm surge at tropical cyclone warning signal. So, kung makikita nyo mula kay Pag-asa, di ba, mayroong ganyang drawing. Kaso, manual lang nila yan nilalagay at forecast. Pero ito, real time yan. So, the more na nagbabago-bago ang wind speed yan, nagbabago-bago rin ang coverage yan, automatic yan. So, yan po. Yung range ng pinaka-outer at yung pinaka-inner, yung pinaka-gale winds. Ito yung storm wind, ito yung storm wind, yung kulay pula. Yung gale wind, ito yung orange. O, di ba? At least, meron tayong approximate range o coverage na maapektuhan ng gale wind at ng storm wind. Anyway, sa distansya naman nitong C94W, nasa layo ngayon ito. Kung pagbabase natin ang reference point, ang Pandan, Catanduanes, yan, ay nasa layo itong 1,064 km east-northeast ng Pandan, Catanduanes. At least malinaw yan. At ito namang si 96W, since nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero sukatin na rin natin. Approximately, ang layo pa nito, nasa mahigit 1,583 km. East naman ng Catanduanes or silangan ng Visayas. Sa labas pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito namang si 95W nasa bandang southwest pa ng baybay ng Guam. So, malayo pa. Pero dahil halos dikit na naman itong si 96W, maaaring sumalib ito kay 94W. Depende. Kasi since si 94W ngayon, ang mas malakas ngayon ang kanyang sirkulasyon, maaaring itong C96 sumanib na rin ito kagad kay 94W. So, gaya ng ating post sa ating Facebook page, kung-consider natin yan as merger low pressure area. Taga-merge lamang siya. Well, tingnan natin. Kung kakayanin niyang humiwalay kay 94W, well, obserbahan natin yan time to time. Sa ngayon, itong C94W na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang monitoring concern na natin. Dahil nasa loob na ito ng PAR at maaaring tawagin na as tropical depression Christine within 24 to 48 hour period. Inaantay na lamang natin na mas tumaas pa at umabot sa tropical depression category ang kanyang initial 1-minute wind speed na itataas naman ni Japan Meteorological Agency. Ito si 95W at 96 na natiling insignificant pa at wala pang nakikitaan na enhancement. Gaya na lamang ni 95W, nasa 1,009 hectopascals pa ang kanyang center air pressure at wala pang actual data itong si 96W. Samantalang si 94W as of 11:30 AM, natiling nasa 37 km per hour pa rin ang kanyang 1-minute average wind speed at 46 km per hour naman ang kanyang wind gust. Pero sa 10-minute average kasi natin ay nasa low pressure category pa rin ito o low pressure area category at 27 km per hour at bugsong umabot pa lamang ng 34 km per hour. Kumikilos ito pa northward or west-southwestward.
Ito marami kasing nalilito eh. Yan bang actual o real-time na galaw ba ng low pressure area? Kapareho ba yan ng mga empirical forecast? Ang sagot ko, hindi. Bakit? Yan po yung kasalukuyang galaw kasi ng bagyo. So, kapag sinabing kasalukuyang ng bagyo, yun yung kasalukuyang ikinikilos niya. So, iba po yan sa lumalabas na forecast ha. Pag sinabi sa mga forecast na, halimbawa, ang forecast, ikilos na ito pa west northwest 1. It doesn't mean yan yung magiging real-time na galaw niya. Hindi po. Hindi yan magkakapareho. Kasi malayo yan sa magiging real-time na galaw ng bagyo. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabing west-southwestward ang galaw nito, ayun, gaya na lamang ni 1994W, hindi ibig sabihin na west-southwest ang galaw niya, all the way na lamang west-southwest po ang magiging kilos niya. Hindi po ganun ha. So, hindi po ganun ha, na all the way na west-southwest, all the way na lamang west-southwest ang magiging kilos. Hindi po. Yan ay kasulukuyan pa lamang na nagiging kilos nitong low pressure area na si 94W. So, malamang after 15 minutes, pag kilos yun ng west-southwest, bawa, maya-maya, magno-northward na naman yan, o west-northwest. Or minsan, pag west-southwest niya, after 15 minutes, bigla itong magno-northward. So, minsan ang galaw ng bagyo, ganyan, pasigsag-sigsag, minsan hindi, dire-diretso, then magsisigsag na naman. Ganyan kasi ang madalas galaw ng bagyo. Hindi siya stable. Medyo malikot ang galaw niya. Pero as time goes by, mapapansin niyo yung mean track, mapapansin niyo yung general na kilos niya. Ganun po 'yun. Pag halimbawa, within 6 to 12 hour, malalaman niyo kung ano ang nagiging general na kilos niya. West northwest ba? Pa-northward ba? Ganun po yun. So, hindi ibig sabihin na kapag sinabi dito, yung kasalukuyan niya, west-southwest, pa-west-southwest na lamang all the time ang magiging kilos niya. Hindi po ganun ha. Para sa mga kababayan natin na medyo kailangan pinifeed ang pag-iintindi. So, hanggat maaari na maiintindihan ng mga kababayan natin, ipapaliwanag natin sa abot ng makakaya. So, it doesn't mean west-southwest, huwag nyo isipin na padaos-dos na lamang siya all the time ang magiging kilos. Mali po yun ha, mali. Huwag pong ganon. Yan lamang yung real-time na kilos niya. Magbabase pa rin tayo kung ano ang magiging all-in-all na kilos niya sa susunod na 6 hanggang 12 oras o within 24 to 48 hour. Ganun po yun. So, wag muna natin i-general conclusion. So, yan po ang mas tinututukan natin si 94W at itong si 9596W na natiling mababa at maliit pa ang tsansa na mag-isang ganap na bagyo yan. Maaaring isa sa kanila, mag-merge na lamang yan kay 94W. So, makikita ninyo, mapapansin ninyo, iba sa posisyon ng data feed ng Joint Typhoon Weather Center. Ayun, pero nandito ngayon, ito, si 95W, nandito siya sa may bandang southwest ng Guam. Malayo sa coordinate position ng Joint Typhoon Weather Center. So, malinaw na hindi talaga 100% accurate ang mga lumalabas na tracks and forecast tracks. So sa ngayon ay tatlo na po yung ating floater, si 94W. Yan, medyo meron na siyang at least slightly low level convection. Si 95W napaka-erratic pa at buhaghag pa yung kanyang kaulapan. So hindi masyado concern yan. Sa ngayon itong si Pre-Christine ang maaari nating bantayan dahil nanatiling erratic pa yung extended forecast niya na dalawa ang senaryo. Again, ang unang senaryo niya, maaaring kumilos ito pahilagang kanluran na patungo sa direksyon ng Taiwan, o yung ikalawang senaryo ay maaaring lumapit o magtabas dito sa bahagi ng kalupaan ng Luzon. So, nanatiling dalawa pa rin yung ating possible senaryo. Hindi pa siya absolute. So, dalawa po ang possible senaryo pa rin ha. At kung pagbabase naman natin ng forecast and symbols, tumaas na siya as medium intensification pero wala pa siyang forecast chance and symbol. So medyo nasa medium development na siya. Ito undetermined kung ito ay si 96W niya. So maaring si 95W pa rin ito pero kung mapapansin niyo ito nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ating real time, nasa loob na ng ating PAR C94W. So, hindi natin masabi ngayon kung ito ay C95W o 94W. Yan. Pero since dalawa lamang ang binabantay natin, sa ngayon, C94, 95 malamang
ito ay C95W niya. Hindi ko lang maintindihan sa agencies na ito, hindi pa rin siya nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, malamang pre-assume ito, yung position niya nandito. Hindi 100% accurate. Pero malinaw na nasa medium intensification na siya. Samantalang sa ating real time, nasa high intensified condition na siya. Kaya kulay red na siya. Yung medium itong C96 at 95. Pero C94 nasa high na. Kaya kulay red na. Malayo dito. Pero malinaw lamang sa chances of development niya, medyo medium na ang talagang papasok nito sa tropical depression. At least yun yung maliwanag folks ha. Samantala sa ulat din doon, so far ay medyo malamang sa labas naman ito ng Pilipinas. May mga pagyanig na naitala kahapon ito ng mga mabandang 4:22 o 23 ng hapon kahapon. Malamang kung hindi ako nagkakamali, bandang Turkey na naman siguro yan or bandang Japan. Anyway, sa loob naman ng ating bansa, wala naman tayong namamataan dito sa ating seismometer na na-detect na medyo malakas na pagyanig. At wala naman kaninang 12 AM hanggang sa kasalukuyang umuulat tayo, wala naman tayong mataan na magnitude 4 plus na monitor dito ayon sa data PDP box. Pero marami-rami na rin ang mga minor earthquakes na naitala. So kung diretso agad tayo sa ating historical earthquake data, kung ilan na ang total earthquakes ngayong araw, at kung titingnan natin sa month of October, mali ang na-click ko. So month of October, yan. Nasa total of 649 earthquakes na po tayo, 607 dito sa magnitude 2.0 pataas, 40 sa magnitude 4.0 at nanatiling isa ang nasa magnitude 5 at 6 na magnitudes. Wala namang nadagdagan so far sa dalawang ito. Madalas magnitude 4.0 lamang. So nasa total of 649 na po ang ating earthquakes. So mukhang maliit pa ang tsansa na umabot ito sa 1,000 total earthquakes. Kung ganon, ay maaaring maituturing natin itong pinakakaunting na italang paglindol ngayong buwan o sa mga nakalipas na buwan. So baka maituturing natin ng October ang may pinakakaunting naitalang paglindol. Sana ganun na lamang na konti para at least maituturing na medyo safe ang ating bansa sa mga sunod-sunod na pagyanig. Kung mangyayari yan mga folks ha. So, meron pa naman tayong mga ilang araw pa, mahigit 8 days pa or may mga mahigit isang linggo pa para makonclude natin kung ito ang magiging pinakakaunting na italang historical earthquakes. Sa ngayon, nasa mahigit 649 earthquakes pa lamang ang naitala natin. So, maaari pang madagdagan yan bago magkatapusan ng buwan. Pero titingnan na lamang po natin. Ang mahalaga, medyo kakaunti lamang ang naitala natin na magnitude 5 at isa lamang sa magnitude 6. Wala naman tayo na mas mahigit na malakas na pagyanig ang naitala for the month of October. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, October 19, 2024.
At hanggang dito na lang po yung daily weather analysis para sa araw ng Sabado, October 19, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang kayo sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin i-report kaninang umaga at ngayong tanghali. Halos stationary lamang, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na ulan na may ilang pagkilat at pagkulog sa iba't ibang panig ng bansa. At visit naman sa ating website para sa mga real-time at dynamic events mula sa aking aparato mismo at sa aking website dito sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.